Sa mga kabundukan ng Pilipinas, may isang halaman na sinasabing mas mahal pa sa ginto. Ang puno kasi ng lapnisan, minsan lumilikha ng agarwood, ang tinaguriang wood of the gods. Ang halaga nito umaabot daw ng milyong-milyong piso. Sa nakaraang mga taon, ang punong hindi pinapansin dati, pinuntirya at pinagpuputol sa kagubatan. Kaya ngayon, nanganganib na itong maubos. Oh my God! Oh my God! Naglakbay kami sa malalayong sulok ng bansa para siyasatin ang iligal na kalakaran. Sinuong namin ng mga masukan na gubat. Aray ko! At kinausap ang mga sangkot mula sa mga hunter, So ito may laman na itong agarwood? Yes sir, meron na. mga trader na nagpupuslit ng produkto sa ibang bansa Yung sinasabi na milyon-milyon na kilo, per kilo, 3 million, parang halos na ubos na nila yan. Yung ano yan, dikit-dikit talaga. at mga negosyanteng nagsusulong ng alternatibo, ang agarwood farming. Marami nang namatay sa amin sir. Sa ngayon, nagbagong buhay ka na. Yes sir, kumbaga kinukurik ko yung mali ko noon. Legal yung ginagawa niya. Mananaig ba ang ganit? O magdadala pa ng kaunlaran sa marami? Ang gintong puno. Mauna siya. Huwag siya unahan. Magsisimula ang ating kwento sa isang bayan sa Mindanao. Matapos ang ilang linggong palitan ng mensahe sa telepono, isang lalaking sangkot sa agarwood trade ang pumayag makipagkita sa akin. Sinusundan natin yung ating contact na isang local hunter dito. At habang tumatagal papangit na papangit yung daan. Ito, mukhang nandito na kami sa lugar. Papasok tayo sa gubat ngayon dahil ang kwento niya, meron pa silang mga puno ng lapnisan dito sa taas ng bundok na ito. Kung kayo mga subira na part, dito lang ang bantaman. Mali na kaya. Mukhang hanggang dito na lang daw yung kaya nung van natin. Sasakay na ako dun sa mga habal-habal. Paakyat kami sa isang maliit na sityo sa kabundukan, kung saan magsisimula ang aming paglalakad. Nasa mga 20 minutes po tayo, sir. 20 minutes sa'yo. Kaya ko ba ng 20 yon? Hindi na raw madaling hanapin sa gubat ang lapnisan ngayon. Ang ilang natitira, markado na raw ng grupo nila Joel. Nakita yun. Kumakita yung apakan Wow. Grabe. Napakasukal dito. Ay, Sa dami ng mga halaman dito, puno, mabibilib ka rin kung paano nilang nahanap yung mga puno ng lapnisan tan.
insekto. Aray ko. Meron dito na malapit sa lens. Yung mga insekto kasi parang na-attract sila dun sa pawis, dun sa moisture. Pumapasok sila sa mata, sa ilong, sa bibig. Ano yung puno? Ito na? Yan po, sir. Ito. Yan po. Ah, ang laki rin pala. Ito ang lapnisan. Scientific name, Aquilaria malacensis. Pangkaraniwan lang kung titignan. Pero sa mga pambihirang pagkakataon, sa pinakapuso ng puno, lumilikha ito ng agarwood. At yan ang hinahanap-hanap ng mga tulad ni Joel. Itong ganitong kalaking puno, mga gaano katanda na to sa tansya mo? Sa estimate ko po, sir, nasa mga 30 years na po ito, sir. So anong plano niyo sa punong ito? Maybe this year, sir, magta-try po kami ng kuha ng sample na recent. Susubukan po natin ibenta. Kapag nasusugatan o nagkakaroon ng impeksyon ng lapnisan, gumagawa ito ng aromatikong dagta o resin para hilumin at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ang agarwood. Pagkakasera ba? Radio? Madalang lang itong nangyayari sa isang malusog na puno. Kaya para udyukan ang produksyon nito, sinusugatan nila Joel ang puno at linalagyan ng tinatawag na inoculant para simulan ang impeksyon sa puno. Saan dinagay yung inoculant? Makikita nyo, sir. May mga... Ito na yan? Ayan. Itong mga ganitong parang sugat? May bukol-bukol, sir. Para tandaan niya na may inoculant na po. Inoculated na po siya. Okay. Ngayong araw, kukuha lang daw ng sample sila Joel sa isang sanga ng puno para makita kung tumalab ang ginamit nilang inoculant. Pero dahil hindi lang sa balat kundi sa kaloob-looban ng puno nabubuo ang agarwood, kailangang butasin at biyakin ng kahoy para makuha ito. Isang araw ba puputulin niyo itong punong ito? Sa ngayon, sir, hindi. Maybe pagdating ng panahon na marami na kaming tanim at saka may mga available na po kaming new mother trees na mapagkunan namin ng seedlings, pwede na ito putulin, sir. So, halo-halong emosyon yung mararamdaman mo pag makita mo itong punong ito kasi essentially it's marked for death. Isang araw nakatakda na rin siyang putulin dahil may halaga na siya, may lamang agarwood. Pero kahit na nararamdaman ko yung lungkot sa kanyang magiging kapalaran, ika nga, hirap din naman na yung mga tagalabas tulad ko yung magsabi pa kung ano yung pwede at hindi pwedeng gawin dito sa kanilang gubat. Hindi ka maghangad, ah. So ito may laman na itong agarwood. Yes, sir. Meron na. Pwede makita yung loob. Ito. Ito, sir. So itong dark color dito, yan. Sa may gilid, sir. Hindi Ayan, sa may gilid. hindi kasama tong nasa gitna. Yes. Yung pinakagilid lang. Ayan, pinagilid lang. Yung may itim. Yan. Kino-carving po natin yung gitna. Rotten wood kasi yan, sir. I see. Kung tatagal pa to sa
sa puno, yung inoculant, lalaki pa ba yung Kakapal pa yung kaniyang darker part, sir. yung agarwood? Yes, so yung resin niya, kakapal yan. Pagkababa namin sa sitio, sinimulan ng ukiti ni Joel ang nakuhang agarwood sa kagubatan. Kailangan natin nipisan po muna bago natin ika-carve. Lahat nung puti na yan ay kumbaga useless. Yes po, tatanggalin po natin yan. Yan yung parang healthy na kahoy. Yeah, yes, hanggang sa itim na lang po yung maiwan. Okay na, manipis na. So, carving na po yung mag-finish nito para itim na lang yung maiwan. So dito kailangan talagang maingat ka na Yes po, para hindi masayang, yes po. Nagkakalabanan din ba yan kung gaano kaganda yung pagkakakarve nung... Yes po, sir. Talagang kahit good na yung quality ng kahoy, pag hindi maganda ang pagka-carving, so magiging low grade po yung mas mababa ang benta. product natin. Ayun. Yung samples natin, sir. So ito mga naipon mo na to. Yes po. Galing ba to sa mga puno na na inoculated din? Yes po. Oo, pero mga wild trees ito. Yes po, sir. Kinunan lang po natin ng mga samples, sir. Ito ba mga to, pwede nang ibenta yan? Yes, sir. Pwede na. Pag maganda yung quality ng kahoy, super po yung kanyang quality, minsan nagkakahalaga ng 100,000 to 120 po per kilo. Inaabot ng di bababa sa 2 taon para tuluyang mabuo ang agarwood sa mga na-inoculate na lapnisan. Dahil matagal na itong ginagawa nila Joel, ang ilan sa kanilang mga puno na harvest na ng grupo. Alam ni Joel na iligal ang hanap buhay na ito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol o paghamak ng mga puno sa kabundukan dahil sa mahalaga nilang papel sa kalikasan. Gubat ang pinagmumula ng sariwang hangin at tubig at tirahan din ng di mabilang na hayop. 6 hanggang 12 taon ang parusa sa sinumang lalabag sa batas at aabot sa 1 milyong piso ang multa. Gayunman, naniniwala si Joel na kayang iangat ng agarwood ang kabuhayan ng mga mahihirap sa kanilang lugar, na karamihan ay mga katutubong nagsasaka lamang. Anong masasabi mo sa mga pupuna dito sa ginagawa niyo? Hindi naman po massive po yung aming pag-harvest po. Dito lang po ako makatutulong sa kanila ng ma-elevate po natin yung kanilang income. Ngayon, part na po ng advocacy namin ng aking kagrupo na i-encourage po namin sila na magtanim ng marami. Paano kung sabihin, ba't hindi niyo na lang hintayin yung mga itinanim niyo? Imbis na yung mga puno sa gubat ang kinukunan niyo. Kailangan din yun, sir, na itatry natin sa wild para malaman din natin na may value yung tinatrabaho natin. Need natin magkaroon ng sample for market po. Mula sa bundok, ang naipong agarwood ibinaba sa bayan. Dito naman pumapasok ang mga lokal na buyer kagaya ni Dante. Isa lang yung kontak ko dito kasi ayoko ma-involve sa pasa. Si Dante ang bumibili ng agarwood na ibinababa mula sa kabundukan.
Ito, Kinikilatis muna ang quality ng produkto bago magkasundo sa presyo. Si Dante rin ang may contact sa malalaking buyer sa labas ng bansa. I sent it up. This one. Mga banyaga kasi ang bumibili ng halos lahat ng agarwood na galing sa Pilipinas. Nag-aalala ka pa ba? Halimbawa, nagpupunta ka sa ganitong lugar. wala namang issue sir kasi una-una yung mga locals dito mababait. Paano yung mga pulis? Mga local authorities? Dito kasi halos sila magkakilala. Kumaga, protected din yung kakilala ko dito. Tama niyo ba? Professor Consensus. Sa nakalipas na dekada, pumutok ang interes sa agarwood sa Pilipinas. Ang punong hinahayaan lang dati, Laparo pre. isa-isang pinutol sa kagubatan dahil sa pangako ng malaking kita. Ngayon, critically endangered na ang lapnisan. Dahil iilan na lang ang mga lugar sa bansa na may natitira pang matatandang puno, lalong naging delikado ang kalakaran. Ang ibang mga hunter na tila kabilang sa mga organisadong grupo, pinapasok na rin ang mga protected areas. Kuha ito ng isang kamera sa Northwest Panay Peninsula Natural Park. Dayo lang daw ang mga agarwood poacher dito, na tila armado pa ng mga mahabang baril. Nakipagkita uli ako sa buyer na si Dante sa Luzon. Naipuslit na niya ang agarwood galing sa mga bundok ng Mindanao. So, pa nagbebenta ka, ganito yung transaction? Ganito, usually, scent testing tawag dito. Na dapat amuyin din ng kliyente mo kasi may ibang mga nagbabagsak ng galing sa probinsya. Kala nila agarwood, hindi yung agarwood. Inamoy hindi naman sa... Ang agarwood na tinatawag ring oud, hinahanap-hanap ng mga foreign buyers dahil sa kanyang amoy, lalo na pag sinindihan. Ng oud. So, ilawan yan siya. So, ito. Sige, ilagay ko ito ng para lalabas yung mas maraming oil. Pakita mo yung nagbaburn na yung oil niya. Hindi mo masasabing basta mabango eh. Ang complex nung scent niya eh. May matamis, merong sweet smell, may woody smell, merong earthy smell. Siya yung Kwento ni Dante, karamihan sa mga kliyente niya galing Middle East o di kaya'y China, kung saan may mahabang kasaysayan na ng paggamit ng agarwood. Few minutes or few seconds na naamoy nila yung usok. Straightforward. I get this. How many kilos? Give me 2, give me 3 kilos. Tapos nagbabayad na ganyan? Agad-agad. Pero totoo bang nagkakahalaga ng milyong-milyong piso ang 1 kilo ng agarwood? Yung pinakamahal, yun yung mga oil na galing sa mga matatandang trees like 50 years old and beyond. Wala tayong makuha doon, sir. Parang naubos na ata yung first wave ng mga poachers sa Pilipinas. Yung sinasabi na milyon-milyon na kilo, per kilo, 3 million, parang halos naubos na nila yan. Bakit naubos? Ano nangyari? Syempre, nung lalaman nila mahal nga yung agarwood at hinahanap ng mga ibang foreigners na maganda talaga yung wild na Philippines, talagang ginagulugad nila yung buong Pilipinas mula Luzon, puntang Mindanao. Ang matatandang puno ng lapnisan, natural na gumagawa ng agarwood sa piling pagkakataon. Halimbawa, kapag nasusugatan sila ng mga hayop sa gubat o napipinsala ng bagyo. Pero bihira lang itong mangyari, kaya sabi ni Dante, tsambahan lang daw ang paghahanap ng agarwood dati. Putol na putol kasi out of 100 trees, meron lang 3% dyan na may laman. So 3 to 7%. So isang daan pinutol mo,
3 to 5 kahoy lang na pakinabang, the rest wala. So, Sayang naman. sayang yun. Ang mga binibentang agarwood ni Dante ngayon galing na lang umano sa mga inoculated na puno na umaabot na lang daw ng 300,000 pesos kada kilo. Pero bawal pa rin ito dahil galing sa mga puno sa kagubatan. But first, you need to check first the quality. Regular daw na nakikipagkita si Dante sa mga banyagang kliyente, hindi lang sa Pilipinas kundi sa labas ng bansa. Hindi ka ba nagkakaproblema yan sa customs? Wala namang problema, sir, kasi minsan, lagay ko lang sa bagahe ko. Local airport, kahit ilang airport, wala naman. So, kumbaga, nilagay mo lang dun sa bagahe mo, nilagay sa loob ng damit, hindi naman nakikita. Darating din daw ang araw na puro tanim na lapnisan na lamang ang aanihin nila Dante. Pero sa ngayon, tuloy pa rin siya sa pagbebenta ng iligal. Kasi wala pa naman talagang nagtanim na malalaki na. But I'm sure may hangganan to Kasi ba't ako pupunta ng bundok if I have hundreds or thousand trees sa farm ko? Pagamat tila maluwag na nakakakilos ang mga tulad ni Dante, marami na rin ang nahuli. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, mula 2016 hanggang 2021, umabot ng 132 million pesos ang halaga ng nasabat na agarwood mula sa iligal na kalakaran. May mga nahuli na ring banyaga. Sa buong mundo, tinatayang $30 billion o 1.7 trillion pesos ang global agarwood market. Sa mahal ng bentahan sa agarwood, kumusta naman kaya ang mga komunidad kung saan galing ang produkto? Sa Agusan del Sur, nakipagkita ako kay Chris, isang dating buyer ng iligal na agarwood. Sir Chris. Kumusta? Hi sir, kumusta sir? Nice to meet you po, Atom. Dadalhin niya ako sa isang komunidad kung saan laganap ang agarwood hunting noon. May mga nahanap pa bang mga dito? Yung mga lapnisan? Yes sir, marami pa dito sir. May mga natitira pa? May natitira pa dito pero hindi na tulad ng mga malalaki. Sino ba yung pupuntahan natin? Yung naging hunter ko dati. Sila yung kauna-unahang naghanap dito ng lapnisan. Ikaw, aminado ka na noon, binabarat mo sila. Aminado. Magandang araw po. Hello sir, nice to meet you. Nice to meet you again, sir. Bahay niyo po ito. O, tuloy po kayo, sir. Parang bagong ayos to ah. Dating hunter ni Chris, si Lando. Pagsasaka lang ang ikinabubuhay niya noon, kaya nagimbal siya sa napakalaking perang pwedeng kitain sa pagbebenta ng agarwood. Magkano po yung pinakamalaki niyong kinita sa... Ang pinakamalaki namin kinikita, sir, 330,000. Tapos siya ang aming binintahan. Paano po binigay sa inyo yung pera noon? As in, cash? Opo, sir. Nakakita ka na ba ng ganong karaming pera sa... Hindi pa, sir. Hindi pa. Ikaw yung nagbayad sa kanila? Gulat na gulat sila sir kasi ganun kalaki yung pera na binayad ko nun sa kanila. Akala nila hindi ganun kalaki yung kikitain nila. So marami din silang grupo. Pinaghati-hatian nila yon. Ang perang kinita ni Lando, ginastos niya sa pagpapaayos ng dating gutay-gutay na bahay. Dati ba yung bahay niyo hindi ganito? Hindi po, sir. Masyadong maliit tapos pag umulan, tumutulog. Pagdating naman sa agar, kuhain ko sa magalingon, nakatabang doon sa samuha kaya nakahimo may ubalay. Pero wala.
Hindi pa lagi tapos ang bahay na. Kasi wala nang agar. Dahil sa dami ng mga pangangailangan ng pamilya, hindi rin daw nagtagal ang perang kinita ni Lando sa Agarwood. Wala po kayong naitabing pera? Wala po siya. Wala. Naubos na. Ubus na talaga siya. Saan ginastos bukod sa bahay? Pagkain, sir. Pagkain, pag-eskwela ng aking anak. Nung panahon na yon, ang kwento niya, 330,000 yung binayad mo sa kanila. Ngayon ba, maamin mo na kung magkano yung kinita mo doon? Malaking kinita namin doon, sir. Kasi yung 300,000 na yun, sir, nasa siguro mga 2 million. 2 million? Yes, sir. Oo. Ganun yung bintahan. Kasi ang nangyari kasi doon is direct ako sa labas sa Dubai. Ikaw, aminado ka na noon, binabarat mo sila. Aminado. Ngayon, tira-tirang Agarwood na lang daw ang nakukuha sa gubat. So medyo malayo pa yung pupuntahan natin. Meron pa raw mga natirang puno ng lapnisan doon sa bundok. Kailangan tayong sumakay ng ganito, ng habal-habal para makarating doon. Nakabahan ako actually. Yes sir. Mga na tayo? Opya. Sabay ha. 1, 2, 3. Yan. Oh my God. Yun ang pinaka-wild na habal-habal experience ko sa buong buhay ko. Grabe. Grabe ka, kuya. Salamat. Kailangan uling sumuong sa gubat. Sukal dito. Uy. Oh, dala ni tagkahod do nga. May sapsapa may nani po mali. Uy, Joseph. Pagdating sa taas, hindi pala puno ang dadatnan namin, kundi isang hukay. So ano itong pwestong ito? Ito yung sir, pinutulan nila dati ng puno. May puno dito dati? Oo, binalikan, ito yung binabalikan nila kasi yung ugat, yun yung may mga laman. Oo. Kaso, parang naunahan yata tayo ng ng ibang grupo. Kaya, so parang sinisimut na lang? Siguro yung mga kasama din nila na grupo noon ang bumabalik dito. Wild Agarwood ang hinahanap dito ni Lando. Ibig sabihin, yung natural na ginawa ng puno at hindi produkto ng inoculation. So maabot na nga sa puntong hinuhukay na. Ito po yung mga yung mga hinahanap nila na mga nakabaon sa ilalim, yung tawag namin capsule o yung mga batang-batang. Si Chris may dalang ilang piraso ng agarwood mula raw sa isang farm na binisita niya sa Malaysia. Ano to? Baon mo lang? Sample lang? Yeah, sir. Oo. Ano dito, sir? Nakatira. Said na ang hukay na ito.
lumipat kami ng pwesto. Ito yung mga hinahanap nila, sir. Ito? Oo. Pero hindi siya maganda. Pero ano to? Lapnisan to? Mark yan ang agar. Dati po ba pag nagpupunta kayo dito, may mga puno pa kayong inaabutan? Meron, sir. Malalaki. Basta maraming ding pinuputol namin nga wala ding laman. Ito yung nakuha kanina na maliit na piraso. Oo, pero hindi tayo sigurado. Sa lalim ng ano natin, ito lang yung isa nakuha. Nakakita mo na ba dyan kapag sinindihan mo? Kung may langis. Dapat uusog ko may langis. Pero walang nangyari, hindi umusog ko. Hindi tumatabla ng apoy. Hindi siya. Hindi siya lumalangis. So wala ito. Wala pa rin ito. Ngayong naubos na ang malalaking puno ng lapnisan sa kanilang lugar, balik daw sa pagsasaka si Lando. Nalungkot talaga ako, sir. Kasi ang hirap ng buhay bilang ama, patuloy ng pagsisikap. Kahit hindi nito naiahon sa kahirapan ng marami, nagdulot pa rin ng kapansin-pansing pagbabago sa komunidad ang pagkakatuklas ng agarwood. Kitang-kita naman na lubog pa rin sa hirap itong lugar na ito, pero may mga senyales ng perang pumasok dahil sa illegal agarwood trade. Halimbawa ito yung kanilang lumang simbahan, gawa pa sa kahoy, pero ngayon nakapagpatayo na sila ng bago na mas malaking simbahan at gawa na sa semento. Ang pastor dito, aminadong katas ng agarwood ang bago nilang simbahan. Masasabi mo ba na pinayaman ka ng agarwood? Yes, sir. Isa talaga ito na ginagamit ng Panginoon para kami. May income din kami dito sa lugar namin, sir. Ayan. Ano po ito mga talim ninyo? Pero tapos na raw ang mga araw ng agarwood hunting ng pastor. Imbis na galugarin ng mga kagubatan, nagtatanim na siya ngayon ng lapnisan. Ito, sir, yung pamamaraan ko, sir, medyo natural lang to, sir. Kasi nakikita namin sa wild, yung nag-hunt kami. Pag ganito, sir, pag may may butas siya, babagsak dito yung tubig ko lang, sir. Darating ang panahon, magkakaud talaga siya sa ilalim. So ikaw, sinugatan mo lang? Oh, yan, sinugatan ko yan, sir, dyan. So ito, parang ibang style lang. Binutasan mo ng mainit bakal, yan. Tapos magsisimula na rin yung dyan. Ito yan, sir. Kung titignan natin, sir, nag-umpisa na nga siya. Nangingitim na. Yan na ba yun? Yan. Sa komunidad na ito, marami na raw ang nag-aalaga ng ganitong mga puno sa kanilang mga bakuran. Pag-isip-isip ko na darating talagang panahon na wala na talaga makikitang agarwood doon sa bundok. Nagpupukus na lang ako talaga sa pagtatanim, yung ganyan. Si Chris, tumutulong na ngayon sa mga tulad ni Pastor na magtayo ng kani-kanilang agarwood farm. Ipinakita niya sa akin kung paano sila nagpaparami ng ginintoang halaman. Ito, milyon ang kinikita nito? Yes, milyon ang kinikita nito. Dinala ako ni Chris sa isang agarwood nursery sa kanilang lugar. Itong mga seeds na ito, talagang kailangan kunin sa puno mismo? Kailangan talaga hintayin natin na malaglag, sir. So, pinipili namin yung mga buto na talagang matured. Ang gawin na natin ito is parang lang, sir, parang ganyan lang. Ilalagay lang. Hindi kailangan hiwa-hiwalay. Hindi kailangan. Parang lang siya. Tapos pag magdating ng mga 5 araw, mag-start na yan sa ganyan. Ganun mo lang ganyan. Yan. Dahil itinuturing na wild species o buhay ilang ang lapnisan, hindi ito pwedeng kunin mula sa gubat at paramihin nang walang pahintulot. Ang punlaang ito, may kaukulang mga permit daw mula sa lokal na pamahalaan
at DENR. Ang magandang balita, hindi naman daw mahirap paramihin ng halaman. Ano na po ito? Itong ano sir, ay ito na po yung sinisilikting namin yung mga ready for planting at saka sinisilik namin itong hindi magagandang quality. Ano po yung mga palatandaan na okay yung seedling? Ang mga palatandaan namin sir na okay yung seedlings, ito mo ito sir. Yung mga ganyan. So malaki na sa saka yung dahon makikita nyo is talagang ano siya, healthy yung dahon. So ito naman yung mga makikita natin na hindi maganda. Yan. Makikita mo ano siya eh. Maliit lang. Matamlay. Magkano ang benta sa ganyan? Depende sir kasi sa ibang market. Sa amin ngayon is nagre-range kami na sa 350 to 750 to 1,000 per seedling. Isa depende sa laki. Aba, mukhang very good ang kita sa negosyong to Ito yung isa sa mga magandang business kasi sa nursery talagang kumita ka ng million. Ito, million ang kinikita nito? Yes, million ang kinikita nito. Meron kang pagpalagay lang natin 10,000 na seedlings. Pag ibinta mo yan ng 500, nasa 5 million yan. Oh, wow. Ito nasa 50,000 to Wow. Tila malayo na ang pinagbago ni Chris mula sa dati niyang buhay. Aminado siyang malaki ang kinikita niya noon sa illegal agarwood trade. Minsan isang araw, 1 million, o isang linggo, umabot pa sa 5 million. Wow. Ang kikitain namin. Kasi yung arabo namin, nakaabang lang sa hotel Lalo pa raw namangha si Chris nang makita ang presyuhan ng wild agarwood sa ibang bansa. Yung pagpunta ko na sa Dubai, pagpunta ko na doon sa ibang lugar, yung nakita ko yung item ko, doon ako natulala. Kasi yung binili sa akin ng 700,000, umabot pala sa 50 million. Sa isang banda, pwede ring isipin na parang ninanakaw sa atin yung ating yaman. Talagang ganon, sir. Dahil sa pangako ng kayamanan, marami raw ang natukso na maghanap ng agarwood sa kabundukan. Naging buhay at kamatayan na ito. Marami nang namatay sa amin, sir. Sa grupo namin, may namatay na mga hunter kasi nag-aaway. May mga sundalo na hindi na nagsundalo at nag-agar na lang. At saka talagang tinuluyan kasi malaking kintaan Isang araw, naubusan na rin ng swerte si Chris. Nalimas daw ang kanyang naipong pera nang mabitag sa isang pekeng transaksyon. Kasi ang mangyari kasi noon, sir, tatawagan ka nila. Meron kaming item dito, ilang kilo yan, 10 kilo. So malalaman nila kung may pera ka kasi sabihin mo kayo, bibilihin ko. Ibig sabihin yung 10 kilo, milyon na yon. So pagdating mo sa hotel, doon ka na nila titirahin. So walang mangyayari kasi takot ka yung iba natin naka-uniform yung iba, nagpakilala ng pulis. Hindi ko alam kung totoong pulis ba o hindi. Parang ang dating doon, parang hulid up, Hulid up. Parang ganun. So naubos lahat? Ubos lahat yan. Magkano yung naibigay mo, tansya mo? Kasama sa buyer ko dati, umabot yata sa mga 10 to 15 million. Dito na raw nagpasya si Chris na iwanan ng illegal na kalakaran at nagsasalita ngayon para isulong ang agarwood farming sa Pilipinas. Kung nahuli ako, talagang karma to. Kailangan kong gumising. Bigla akong huminto sa pagbabaying. Hindi ka ba nanghinayang sa dami ng mga puno na naputol dahil sa mga hunters mo at dahil sa impluensya mo? Sobrang nangihinayang. Kaya pumasok ako sa farming para makabawi naman ako sa nature. Mahabang oras ang kailangan sa agarwood farming. Kailangan kasing maghintay ng 5 hanggang 10 taon bago mag-mature ang lapnisan. Sakalang ito pwedeng lagyan ng inoculant para udyukan ang produksyon ng agarwood. Ito na po yung organic natin na inoculant. So itong inoculant na to ay gawa sa lahat ay nasa waste ng pagkain. Meron siyang fungus na siya yung kakain sa puno para magkakaroon siya ng agarwood. So kung makikita nyo, ito yung resulta sa inoculation. Yan. So ito yung makita nyo na butas. Yan. So dito po siya nilagyan ng inoculation. So magkakaroon siya ng infection, magkakadevelop ng ganito. Kapag na-inoculate na ang puno, maghihintay uli ng di bababa sa 2 taon bago mabuo ang agarwood. Handa raw tumaya ang mga tulad ni Chris.
Yun nga lang, dahil bago pa ang industriya sa Pilipinas, hindi pa raw malinaw ang mga patakaran ng gobyerno pagdating sa agarwood farming at trading. Wala pang batas ngayon na pwede kang mag-inoculate at wala pang batas na pwede kang mag-harvest pagdating sa agarwood. Ang unang batas pa lang na binigay sa DENR is yung authorized ka magtanim. Ang Department of Science and Technology matagal na ring nagsasaliksik tungkol sa lapnisan. Ang isa sa kanilang natuklasan, mataas sa antioxidants ang dahon nito. Kaya mainam gawing tsaa. Pwede po ba ito matikman? Yes, tikman nyo. Produkto po ito ng DOST talaga, no? Yes po. Ang lasa. Refreshing siya. Meron siyang lasa na kakaiba. Parang alam ko na, kumbaga nalalasahan ko yung puno. Ah, okay. Oo. So meron kayong ano dito? Ito po. Baby yes, Aquilaria. Seedling ng Aquilaria malacensis. Pero pagdating sa paglinang at pagpaparami ng agarwood, marami pa silang hindi nalalaman. Madami din po lumalapit sa amin ng mga agarwood growers and farmers na DOST kayo, baka pwede nyo kaming tulungan sa technology. Yun nga, unfortunately, wala kaming mapakita pa in terms of inoculation kasi medyo mahirap pa yung policy. Kami bilang gobyerno, kailangan din namin sumunod sa mga regulatory functions na ini-impose ng other agency. Nahihirapan kayong mag-research dahil na magulo yung policy? Hindi magulo, parang wala. Starting dun sa proseso ng inoculation, next pa ang harvesting, next pa ang processing. Ang nakalulungkot na pag-iwanan na raw ang ating agarwood industry ng ating mga kapitbahay sa rehiyon. They are parang 25 years ahead of us. Sayang naman. Sayang, kasi malaki yung opportunity. Ang DENR, naniniwalang malaki ang gagampan ng papel ng agarwood farming sa pagpigil ng poaching at pagkaubos ng mga puno sa gubat. Kung gusto natin ng sustainable na production ng agarwood, ang solution talaga is farming. Pero paliwanag nila, sadyang mahigpit ang mga patakaran pagdating sa lapnisan dahil nanganganib na itong maubos. At sakop din ng mga international convention na naglalagay ng regulasyon sa cross-border trade nito. Gayunpaman, patuloy raw nilang isinasaayos sa mga polisiya, patay na rin sa mga panawagan ng industriya. Well, kung sakali lang na may mga claims na mahirap, we are willing to hear them, makinig sa kanila at makonsider yung kanilang suggestion kung ano sa tingin nila kung paano mapapagaan yung proseso. Bago ako umalis ng Mindanao, may isang lugar pa akong binisita. Sinasabi nila na dito raw sa bayan ng Rosario, Agusan del Sur, matatagpuan ng posibleng pinakamalaking puno ng lapnisan sa buong Pilipinas. Akala ko nasa gitna ng gubat pero ito, katabi lang ng highway, makikita mo na siya. Ang laki. At lalo pang espesyal itong puno na ito kasi nagkakaubusan na nga sa gubat. Nangyari kasi dito noon, isang politiko, yung mayor. So takot yung tao dito na putulin. So hindi ginalaw. Pag nakikita mo itong puno na ito, anong dumadaan sa isip mo? Lalo yung kasaysayan mo na nagpuputol kayo ng ganitong klaseng mga kahoy sa gubat. Nanghihinayang ako, sir. Kaya pinilit ko yung sarili ko na protektahan tong puno na to. Hindi pwedeng angkinin ng sinuman ang gintong puno. Handog ito ng kalikasan sa ating lahat. Kung kaya natin itong alagaan at di padadala sa kasakiman. Mas marami pang makikinabang
sa pambihirang halaman. Ako si Atom Araulio. Magandang hapon.